Mamimili tayo ngayon ng 100 iPhone 17. May napansin ka na ba? Tuwing may malaking influencer na namimigay ng iPhone, cash. O kung minsan, daan-daang libong piso, parang wala namang talo. 'Di ba? Sino ba naman ang tatanggi sa libreng iPhone? Pero minsan, kapag binasa mo ang mechanics, may isang detalye na halos walang pinag-uusapan. Hindi lang pala giveaway ang post. Isa rin pala itong promotion para sa isang online gambling platform. At dito nagiging mas seryoso ang usapan. I can tell we need to talk about things. The cold truth. Para sa inyo, gagawin natin to. Share nyo tong video and make sure naka-follow kayo. Comment down kung anong gusto nyo color. Kaya tara, bilhin na natin ang 100 pieces na iPhone 17. Hindi ito tungkol sa isang influencer lang. Hindi ito tungkol sa hate. Ang tanong natin ngayon ay mas simple. Bakit kailangang gumamit ng iPhone giveaway para hikayatin ang mga tao na pumasok sa online gambling? Kung maganda ang produkto, bakit kailangan ng ganitong klaseng pain? Kapag gusto mong maintindihan ang isang desisyon, sundan mo ang pera. Hindi charity ang online casino. Hindi sila nagbibigay ng milyon-milyon dahil mabait sila. Negosyo sila. At sa negosyo, may inaasahang return. Kung gumastos ang isang kumpanya ng milyon para sa influencer marketing, iisa lang ang dahilan. Naniniwala silang mas malaki ang kikitain nila pabalik. Ibig sabihin, ang giveaway ay hindi ang produkto. Marketing expense lang yon. Investment. At ang inaasahan nilang balik, mas maraming registrations, mas maraming deposits, mas maraming aktibong manlalaro. Maraming nagsasabing, wala namang pinipilit. Tama, walang pinipilit. Pero hindi ganun gumagana ang marketing. Marketing doesn't force people. It influences them. Kapag nakita mong ang iniidolo mo ang nagpo-promote, mas bumababa ang natural mong pagdududa. Psychology ang tawag dyan. Borrowed trust. Hiniram ng brand ang kredibilidad ng influencer. Hindi dahil gusto nilang sumikat. Sikat na sila. Ang gusto nila ay mailipat ang tiwala ng audience papunta sa platform. At kapag nangyari iyon, mas mataas ang tsansang mag-sign up ang tao. Ito ang madalas nating nakakalimutan. Kapag may nanalo sa giveaway, libu-libong tao ang nakakakita. Pero ilang tao ang matatalo pagkatapos nilang subukan ang platform? Hindi yun napopost. Hindi viral ang pagkatalo. Walang influencer ang gagawa ng content tungkol sa pamilyang naubos ang ipon. Walang cinematic montage ng taong hindi na makabayad ng renta. Hindi algorithm-friendly ang lungkot. Ang pinapakita lang, panalo, excitement, confetti, celebration, at iyon ang gusto ng marketing. Online gambling is not just gambling. It's engineered. Bawat kulay, bawat notification, bawat daily reward, bawat free bonus, bawat spin again. May layunin. Hindi para pasayahin ka, kundi para manatili ka. Ito ang parehong psychological principles na ginagamit ng social media, pero may isang malaking pagkakaiba. Dito, pera mo ang nakataya. At kapag pinagsama mo ang dopamine, near wins, fear of missing out. At instant access gamit ang cellphone, may recipe ka para sa compulsive behavior. Hindi tayo nakatira sa bansang sobra ang disposable income. Maraming Pilipino ang isang sweldo lang ang pagitan sa problema. Maraming pamilya ang paycheck to paycheck. At sa ganitong sitwasyon, napakadaling mabenta ang pangakong baka ikaw ang susunod. Hindi dahil tamad ang Pilipino, hindi dahil mahina sila, kundi dahil kapag gipit ang tao, mas nagiging kakit-akit ang shortcut. At iyon mismo ang binebenta ng maraming gambling advertisement. Hindi laro, pag-asa. At kapag negosyo ang kumikita sa pagbebenta ng pag-asa, kailangan natin itong pag-usapan. Legal ba ang ilang gambling platforms? Sa maraming kaso, oo. Pero ang pagiging legal, hindi automatikong nangangahulugang mabuti. May mga legal na produkto na may seryosong panganib kapag mali ang paraan ng pagpopromote. Kaya mahalagang tanungin, ano ang epekto kapag ang audience ay binubuo rin ng kabataan, estudyante, o mga taong desperadong kumita?
Hindi sapat na sabihing choice nila. Ang marketing ay ginawa para impluwensyahan ang choice. Iyon ang buong punto ng advertising. Hindi ito tungkol sa isang artista. Kapag natapos ang kontrata ng isa, may papalit na influencer. At pagkatapos noon, may susunod na naman. Dahil ang problema ay hindi pangalan. Ang problema ay sistema. Isang sistemang ginagamit ang kasikatan para gawing normal ang pagsusugal. Unti-unti, post pagkatapos ng post. Giveaway pagkatapos ng giveaway. Hanggang sa dumating ang araw na parang ordinaryong app na lang ang online casino. At dun tayo dapat mag-alala.